Dati kasi hindi ako sanay magpahalaga sa kalikasan. Akala ko yung kalikasan, natural na lugar lang, ganun. Pero nung dumating yung time na kailangan ko ng gamutin yung sarili ko, alam nyo ba, kalikasan talaga yung naging ano ko nun naging daan para mag-heal ako, para magamot lahat ng nararamdaman ko. Dala-dala ko nga pala yung itlog ko. Biyahe na ulit tayo. Magandang araw sa inyong lahat at isang magandang lalaki sa inyong harapan ngayon. Ayun, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ginagawa ko lang na good vibes agad yung ating intro dito sa gagawin nating vlog para simula pa lang ay masaya na kayo, di ba? Iyon ang maganda, simulan natin yung ating araw nang masaya lang para magpatuloy na buong araw na yon at yung mga susunod na araw ay maging masaya lang tayo. At ngayong araw nga pala ay bibisitahin natin ang lugar ng Tarlac para dun tayo magka-camping at syempre para makapag-relax nga tayo sa kalikasan, para din kayo ay maipasyal ko. Saka ngayon nga lang pala ulit tayo makakabalik sa gawing Tarlac dahil halos isang taon na ata mahigit nung huli tayong bumisita sa lugar ng Tarlac. Kaya ngayon ay sobrang excited ba ako na makabalik tayo para kahit pa paano naman ay makapaglibot-libot ulit tayo doon. At kung sakaling makakapag-explore tayo ng panibagong lugar o campsite, iyan yung mga gagawin natin ngayon dito sa biyahe natin. Kaya kung excited na kayong makita yung lugar na pupuntahan natin ngayon, dyan lang kayo at samahan nyo si Yoma Men sa panibagong biyahe natin. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. Woo! Ganda na ng mga nakikita ko dito sa paligid natin. At medyo papalapit na tayo dito sa kabundukan ng Tarlac. Eto na, welcome to Mayantok. Ayun, ang ganda ng part na to dito sa Tarlac, ano? Ang dami talaga mga lugar dito sa Pilipinas na talagang kailangan lang natin i-explore. Ay nako, hindi nakakasawa talaga yung mga magandang tanawin dito. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. Stop over muna tayo dahil nakaramdam na ako ng gutom at may nakita ako na kainan dito sa dinadaanan natin. Kaya ayun, maglalaman muna tayo ng pagkain dito sa ating tiyan para mamaya ay may lakas na tayo. Hello po sa inyo, magandang araw po tito at tita. Ano pangalan mo tito? Joel Castillo po. Ayun, si Tito Joel. Kayo tita? Rhea po. Ayun, si Nanay Rhea. Ayun, dito tayo kakain sa kanila. At tingnan natin kung ano yung available nilang ulam dito. Ano to nanay? Itong luto na to? Bangus? Sinigang po na bangus. Sinigang na bangus. Tapos Bopis po. bopis po. Dinuguan. Saka nilaga pong baboy. Sa tingin ko magnilagang baboy na lang tayo. Saka gusto ko ng may sabaw kasi ngayon. Saktong-sakto medyo makulimlim. Ayan nay, maraming salamat po. Saka isang kanin po pala. O sige po, maraming salamat po. Iinit daw yung sabaw ngayon. Ay nanay, maraming salamat po Dahil kay nanay ay mahihigop tayo ng mainit na sabaw. Tapos maglakad-lakad muna tayo dito habang iniinit pala yung ating ulam. Dahil may nakita ako dito sa signage na parang may mga ilan na dito na tourist spot na pwede nating tingnan. At tanong natin kung kakayanin ba natin to.
Ayan yung mga spot dito na pwede nyong puntahan. Nambalan River, Kayasan Falls, Mayantok Twin Falls, Bitmitin View Deck, tapos Calao Falls. Siguro itatanong natin dito kala nanay kung alin dito yung medyo madali-dali na falls na pwede nating puntahan. Ito yung tulay na dinaanan natin kanina. Bale, nasa ibaba niyan yung ilog na nakita ko. Parang pwede kang mag-spot dito eh. Silipin natin ano, para makita nyo rin at para kahit dito pa lang sa daan eh napapasyel na kayo. Ayan yung ilog dito. Pwede ka na magtampisaw dyan eh, no? Kung hindi ka naman maselan, ay pwede nang umispat-ispat dito. Naglakad na talaga tayo dito sa tulay nila, no? Ayan, no, ang lawak dito sa park na to. Kaso alam niyo naman, pagka ganitong medyo nag-uulan, eh, delikado. Pagka pupwesto kayo sa ganyan at kayo ay magka-camping, pagka ganitong maulan, eh, wag niyo nang subukan, di ba? Ngayon ang kailangan natin na maging spot sa tuwing tayo ay nagka-camping, eh, yung medyo mataas sa ilog para kahit paano, eh, safe tayo. Ayan, thank you po. Kinakausap ko sila tatay dito eh. Tinatanong ko yung falls. Halos lahat pala ng falls dito ay medyo malayo-layo yung lalakarin. Sa tingin ko ay hindi pa natin kakayanin sa ngayon. Kaya, ayun, mag-ilog-ilog gaming muna tayo at maghanap na lang ng magandang view. Dahil nga baka mamaya ay mabigla yung katawan natin at iyon yung iniiwasan natin. Kaya mag-chill-chill muna tayo na adventure ngayon. Ay, hinihintay ko na lang yung ating ulam tapos kakain na tayo. Nagugutom na talaga ako. At buti na nga lang ay nadaanan natin yung karinderya na to, di ba? Ayun si Tito Joel, oh. Dito nagluluto sa ano, kahoy po, ano? Opo, pangpapan po yung mga sabaw po. Ah, dyan yung po pinapakuluan, ano? Yun ang masarap pagka nagluluto sa kahoy, no, tatay? Iba yung lasa kumpara dun sa naluto sa gasol, ano? Sobrang lambot. Ah. Nadudurog sa bibig ko yung ano, yung baboy. Tapos buto-buto pa yung part na to. Tatay, anong part to ng baboy? Anong part ng baboy itong nilaga mo? Nasa may paa. Ah, okay po. Sobrang napalambutan ni tata yung ano eh, yung karne. Sobrang lambot, tapos malasang malasa pa yung ano, yung sabaw niya. Dahil siyempre habang pinapakuluan to, yung buto ay parang humahalo yung lasa niya doon. Kaya kakaiba yung lasa. Balik na ulit tayo sa ating biyahe. At ayun, busog na busog talaga ako dun sa kinain natin. Tapos ang maganda pa ngayon, busog na busog yung mata ko dito sa nakikita ko sa paligid natin. Sobrang lawak, nakabukiran, tapos makukulay na bundok sa paligid. Sobrang ganda pag ganito talaga yung dinadaanan mo sa biyahe mo, no? Kahit na anong pagod yung naramdaman mo o layo man, pagka ganito yung makikita mo, eh talagang maiibsan lahat. Ayan, grabe talaga yung ganda ng bundok dito. Yun lang yung masasabi ko. Sobrang solid din talaga ng lugar ng Tarlac. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Ooh, I'll get over you. Oh, I'll get over you. Cadano River Resort. Ang sabi sa mapa natin ay papasok tayo dito. Sana lang ay tama tayo dahil dito sa mga signage ay may ilan pa na ano eh, na parang resort dito. Sana lang eh tama itong pinasok natin. Ayun, bubuksan ko yung ating bintana para makita nyo yung dinadaanan natin, ano? Ayan, oh, medyo ano siya, medyo masukal pero kaya naman ng sasakyan natin na si Isla.
Sa tingin ko yung pupuntahan natin kahit mababa yung sasakyan nyo ay kakayanin naman. Ayun, hindi naman siya masyadong rough road. Ayan na. Medyo dulo-dulo na tayo. Pero ang sabi naman sa mapa natin, ayan lang, susundan lang natin yan. Sana lang hindi na tayo maligaw, ano? Kasi may mga nakikita ako dito na na mga pasukan. Ako sinusundan ko na lang tong itong kalsada dito. Kalsada o yung rough road na daan, ayun. Ayun, tapos may bahay dito, tapos meron din dyan. Pero ito yung tinuturo dito sa mapa natin Hello po, magandang hapon po. May nakikita naman ako ng mga lokal na nakatira dito. Kaya kahit pa paano hindi ako kinakabahan. Ayun yung dinadaanan natin. Galing kahit na rough road, kinakaya ni isla natin. Hindi naman kasi siya ganun kahirap na daan talaga Wag lang siguro uulan dahil yung dinadaanan natin na yan ay parang nagpuputik ata yan pagka umuulan. Buti na lang nasaktuhan natin na hindi pa umuulan ngayon Ganda dito. Medyo liblib tong mapupuntahan natin ngayon. Sobrang nakaka-relax dito sa spot na napuntahan natin. At ayun, meron nga palang ilog dito. Tapos bundok dito sa likod natin. Kaya sobrang payapa sa pakiramdam ko. Alam niyo yung kahit pagod na pagod ako sa biyahe natin, hindi ko na ngayon iniinda dahil ngayon ay nakakita na tayo ng magandang tanawin sa paligid natin. Nakaka-relax talaga pagka tayo ay nasa ganitong lugar. At nandito na nga pala tayo ngayon sa Cadanos. At dito yan sa Tarlac. Ito yung spot natin ngayon Sobrang solid din lang yung masasabi ko. At solong-solo natin yung lugar na to. Tara, siguro tayo ay maglakad-lakad muna para kayo naman ay mapasyal na. Dahil alam kong kanina nyo pa hinihintay itong spot na mabibisita natin. And in-extend ko yung natin, yung ating mini tripod para mas makita nyo ng mas maganda itong napuntahan natin. Woo! Tayo lang yung maingay dito. Solong-solo natin. Yun ang masarap pagka pupunta ka sa mga spot ng weekdays, Wala kang masyadong kasabay na tao. Talagang pagka gusto mo ng kapayapaan, mas mararamdaman mo kasi tahimik. Tapos ganito pa kaganda yung view na makikita mo sa paligid mo. Talagang nakakabuhay ng pagkatao. Sobrang lawak nung ilog. Merong part doon na malalim Pero wag kayo mag-expect na tayo maliligo dun sa part na malalim Siguro dito lang tayo sa mababaw pagka tayo ay maliligo na. Ayan, pinapasyal ko lang muna kayo para bago tayo mag-setup ng ating tatambayan, kahit paano nakita nyo na itong napuntahan natin. Saka syempre para pangtanggal pagod ba. Saktong-sakto, makulimlim ngayon. Medyo mahangin. Sarap sa pakiramdam. Tapos ayan, huni ng ibon yung naririnig ko dito ngayon. Plus yung bibig ko. Tambay-tambay muna tayo dito at maglakad-lakad. Set up na tayo ng ating side awning para tuloy-tuloy na yung gagawin nating pagre-relax dito sa spot na nabisita natin. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own.
Kunin na natin yung mga ibang gamit natin. Yan. Ang ganda talaga ng view ko ngayon dito. Hayaan nyo, pagsisikapan ko na mas makita nyo ng maayos itong spot natin. Dahil ako talaga dito ngayon nag-e-enjoy habang nagse-setup ako ng ating lamesa at upuan Dito nga natin ilagay para nakikita nyo yung yung ilog sa likod natin. Kasi sobrang awesome talaga Teka nga, parang ako naman yung nawawala. Para habang ginagawa natin to, nakikita nyo yung nasa likod ko. Kakarelax kasi pagka ganyan yung view no? Medyo madumi pa yung mga gamit natin. Ito pa yung putik nung tayo ay galing sa NGP Kasi nga nung pumunta tayo doon nung nakaraan, talagang nag-uulan. Kaya naputikan yung mga gamit natin. Pero all goods lang naman. Siguro pag uwi natin, pagkatapos dito, nung ko na lang lilinisin. At least, di ba? Kada dalawang camping natin o kada pagkatapos ng dalawang biyahe natin, nalilinis natin yung mga gamit-gamit natin. Ito na yung ating cute na maliit na lamesa. Yung maliit kasi na lamesa na to, dito tayo nagluluto. Saktong-sakto kasi dito yung ating kalan Kaya nagustuhan ko ba. Sa tingin ko naman kakasya na sa atin ng ilang araw itong ating 18 liters. Parang pang 3 tao ata to Sakto naman tayo isa lang, kaya mas tumatagal sa atin yung tubig natin na yan. Medyo hiningil ako doon ng konti. Upo muna tayo dito para makapagpahinga ako. Nakupaling ata ako dyan Isin lang natin. Ayan, all goods. Para mas makita nyo ng maayos ang Yoma menu. Pahinga muna tayo sandali dahil medyo naramdaman ko yung pagod. Dahil syempre kanina nga nagmaneho tayo, tapos nagpalipad ng drone. Yan yung mga ginagawa naming mga content creator na minsan talagang nakakapagod. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kahit na tayo ay napapagod dito sa ginagawa natin, okay lang naman dahil masaya nga tayo dito sa paglalakbay na ginagawa natin. Tapos syempre bonus pa yung pagka nag-e-enjoy kayo dun sa mga binibisita natin na lugar, nagko-comment kayo o nagpi-PM kayo sa akin na kayo ay talagang tuwang-tuwa at nare-relax sa mga binibisita natin na ganitong lugar. Dun pa lang panalo na ako Alam mo na, bonus na ako. Alam mo yung lahat ng pagod ko nawawala pagka kayo ay nagko-comment ng nag-e-enjoy kayo sa mga pinupuntahan natin. Ay, grabe. Para akong dinuduyan. Iyan yung mga mga kayamanan naming mga content creator pagka kayo ay nag-e-enjoy talaga sa mga lugar na binibisita natin. Bait ba ikaw? Ayun yung magiging bantay natin mamaya. Belgian ata yung tawag dito. Ito ata yung mga ginagawang K9 Hindi ko alam kung tama yung tawag ko sa kanya. Kung mali, yung mga magagaling sa aso dyan, i-correct nyo na lang si Mamen. Dahil ako talaga hindi ko alam yung tawag sa mga asong ganito. Nakakatuwa lang kasi ang laki ng bantay natin mamaya. Medyo nakakatakot kasi ayun, tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Pero all goods lang naman. Tingnan nyo naman, nahawakan ko siya. Masasanay din tayo. Mukha naman siyang mabait. Hindi ko alam kung ano pangalan niya Kahit na solo tayo dito, may mga kasama naman tayong mga hayop dito. Ayan, tulad niyang manok na walang buntot. Upod yung buntot ng manok Siguro hinabol yan ng aso dito. Kuha muna tayo ng natin, ng iinumin natin dahil ako ay medyo nauhaw. Buti na lang may natira pa na aloe vera.
ito yung baon natin nung nakaraan na hindi natin nainom. Kaya ngayon na natin siya inumin para pampawi ng uhaw natin. Sarap nung aloe vera na to. Mas nag-enjoy ako ngayon sa mga ganitong inumin kumpara sa soft drinks. Ayan, inumin na natin. Sarap ng lasa niya. Lasang-lasa yung aloe vera strawberry. Deep in the hiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Buksan na rin natin itong ating RTP. Sana ay hindi tumama dun sa may sa may sanga ng puno. Sumakto ka. Ayan. Tumama nga. Okay lang naman kung magagasgas yung RTT natin dahil bakal naman yun. Kaya wala namang problema. Saka di man ako ma-artist sa gamit. Kunin lang natin yung hagdan natin. Yung mahiwagang hagdan ni Yomamen. Huwag muna nga natin isarado. Baka si mamaya may mga kunin pa tayo. Ayos. Ganda ng pwesto natin. Pagkagising natin nasa harap tayo ng ilog saka bundok. Ilagay lang natin tong ang bintana natin. Tapos isara na natin tong mga screen para hindi pumasok yung mga insekto ba. Pagka kasi ganitong tabing ilog, minsan ang daming mga lumilipad na kung ano-ano. Swak. Para kung sakaling uulan mamaya, hindi tayo pasukin dito sa loob. Saka na-testing naman natin itong alukab natin nung nakaraan. Talagang hindi rin siya pinapasok ng tubig. Kahit na malakas yung hangin, safe na safe tayo dito. Ayan na, all goods. Mamaya na natin isasampah yung ating unan saka kumot at pangtakip dito sa higaan natin. Si Sir Narciso Cadano. Ay, hello sir, si Sir Narciso Cadano ang bago nating kapamilya dito sa Tarlac. At buti na nga lang ay winelcome niya tayo ng husto dito. Ayun, bilang kapamilya na lang rin natin sila dito ngayon sa Tarlac. Kaya kung kayo ay mabibisita pala dito sa Tarlac, no tatay, welcome kayong lahat dito sa campsite at dito sa spot ni tatay. Basta i-search nyo na lang sa Google Map, ilalagay ko na lang doon yung pinaka spot ni tatay para kayo din kung gusto nyo bumisita dito ay masilip nyo yung spot ni tatay. Ngayon ay medyo inaayos nyo pa to tayo, itong spot ni tatay. Soon ay mas lalaki na yung campsite dito. Ngayon kasi ay sumingit lang ako dito sa medyo bungad ng ilog. Tapos sa susunod tayo, ayusin mo to, no? Ayusin mo na yan, sir. Ay, salamat tatay. Si tatay plano nyo mag-camping, di ba? Oo, sir. Ano sir ang una nating ilalagay? Side awning daw yung gusto ni tatay. ARB yan tatay. ARB. Oo tay. Pagka nagsisimula talaga, side awning talaga. Oo. Yun ang magandang pangsimula. Tapos mahuhumaling ka na sir.
mag-RTT ka na. Para may tulugan na kayo nung misis mo dito, sir, sa taas. Tapos sasamahan nyo na rin ako mag-camping. Ayun, sir. Si sir ulit ang bagong kapamilya natin dito. At bisita kayo dito. Welcome na welcome kayong lahat. Magluluto na nga pala tayo ng ating ulam dahil kanina ay natapos na tayong magsaing at ang ating uulamin nga pala ngayong gabi ay itong crispy chicken karage. Para medyo madali lang lutuin, piprito lang natin yan. Tapos yun na yun, meron na tayong mabilis na ulam ngayong gabi, di ba? Painit na tayo ng mantika para tayo ay makapag-prito na. Ngayon ko palang matitikman itong chicken karage na to eh. Pagka masarap, ade ayos, di ba? Madalas na tayo magbabaon ng ganito. Dahil nga ako ay mahilig talaga sa manok eh. Kaya pagka talaga mga ganito, eh, yun ang kahinaan ko. Kahit anong klaseng manok pa yan, kahit na anong luto, magugustuhan ko talaga. Ang daming laman. Imagine mo magkano lang to, 100 plus lang to. Pero sa tingin ko, pang 3 kainan natin to. Buti na nga lang pala, idala natin yung rep natin. Kaya yung matitira, ay ilalagay na lang natin doon para hindi masira. Yan na ba yung laing na niluto nyo? Ay, ayun. Maraming salamat dito sa laing. Ano ulit pangalan mo, bro? Bench yun. Bench. Ayun si Bench. Tapos yung tropa mo? B-Boy. Ayun yung mga bagong tropa natin dito sa Tarlac. Anak ka ni Tito, di ba? Opo. Tapos Oh. pinsan ko po. Oh, ayun. Ayos. Bigyan nila tayo ng laing. Maraming salamat sa inyo. Ayun. Mga bagong tropa natin dito. Pakita ko lang to sa katitikman ko, ah. Maraming salamat. Grabe, ang dami nating uulamin ngayong gabi. Ay, naglalaway ako dito sa laing dahil nga paborito ko yung laing na to. Siguro ilang piraso na lang yung iluluto natin na ano, na karage, ano, pangdagdag lang ba? Kailangan maubos natin tong laing kasi baka mamaya masira. Siguro 3 piraso lang na chicken karage, no? All goods na to. Woo! Grabe, parang ang bilis maluto nitong chicken karage natin, ano? Ayun, 3 piraso na lang talaga yung niluto ko dahil nga meron pang laing. Naglalaway ako. Yun ang nakakatuwa, ano? Pag napupunta tayo sa isang lugar tapos meron tayong mga nagiging kapamilya doon, mga bagong kakilala natin, grabe talaga mag-welcome yung mga lugar na nabibisita natin. Napapansin nyo ba? O sadyang mabait lang rin talaga ako, kaya yung mga binibigay sa akin tao, eh mababait din kagaya natin, ano? Parang medyo nasunog yung ano natin. Itong chicken karage natin, guys. Tingnan nyo yung nangyari. Pero all goods lang naman. Medyo naninibago ako dito sa ating kalan at ang bilis niyang magluto talaga. Kahit itong sinaing natin kanina, parang medyo nahilaw siya. Tinagdagan ko patuloy ng tubig. Buti na lang ay medyo nahabol pa natin. Ayan, dito ako na-excite eh. Dito sa laing. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Tapos, tikman na natin. Laing ng ano, laing ng mga taga Tarlac. Grabe yung sarap. Lasang-lasa mo yung gata. Tapos, itong laing, kanina lang nila pinitas yan nung pagkadating natin dito. Kaya talagang, ano ba, ano tawag doon? Fresh na fresh pa. Kain na tayo. Tingnan nyo yung ano,
yung prito natin na karage. Lasang sunog. Buti na lang meron tayong pamalit na na laing. Ayan guys, masarap talaga. Sabay nga natin sa sa kanin. Naging food vlogger na naman ng mamenyo, kanina pa. Let's eat. Akit na tayo. At para tayo ay makapagpahinga na. Grabe yung lamig ngayon dito. Kaya kailangan na nating pumasok dito sa ating kwarto. Hindi na kaya ng aking balat na tumambay pa sa labas. Saka, ayun, nasulit ko naman na yung pagre-relax natin dito. Nakatambay lang ako dun sa side awning natin habang nagkakaluma ng sarili. Ay, sarado lang natin itong ating bintana para tayo ay makapagpahinga na, makahiga na. Walugis na ba lahat ng gamit natin? Eto, tubig kailangan natin. Tapos yung ating mga cellphone, naiakit ko naman na, saka naila ko naman na si Isla. Saka dito nga pala sa spot natin ay safe naman dahil maraming aso yung may-ari. Tapos babantay talaga dito sa lugar. At ayun na, siguro tayo ay magpapahinga na para makabawi tayo ng lakas natin at marami pa tayong gagawin bukas. Kaya ayun, good night na Sinchan. Saka good night na dito sa ating kasama na si Kuko. Ayun, papahinga na rin tayo. Bawi lang tayo ng lakas. Good night. All of their hopes were doomed 'cause for us they're intruders, and all of their high thoughts about us were just illusions. They could not find a way into our closed hearts. So they're forced to crawl back into the dark. Sarap ng naging tulog natin kagabi. Kasi sumobra yung lamig niya nung pag-akyat natin dito sa tent natin. Kaya ayun, para tayong naka-aircon kagabi. Tapos naghubad pa ako kagabi. Kaya mas ramdam na ramdam ko talaga yung lamig dito sa pwesto natin. Ayan, tayo ay nakabawi na ulit ng ating lakas. Tingnan nga natin kung ilang oras yung naging tulog natin. Ayan, halos nasa 7 hours yung naging pahinga natin. Kaya ngayong araw ay marami na ulit tayong enerhiya. Buksan natin tong bintana para makita niyo yung naging view natin dito. Ito yung pinakamasarap sa tuwing tayo ay gigising at nandito sa kalikasan. Tapos yung maririnig mo, yung mga huni ng ibon, tapos itong tunog ng ilog. Talagang nakaka-relax ng gusto. Tapos umagang-umaga pa lang sobrang gaan na talaga sa pakiramdam. Ang laki talaga ng naitutulong ng kalikasan sa atin Alam nyo, simula nung natutunan kong pahalagahan yung kalikasan, doon ko na naramdaman yung halaga niya sa buhay ko. Alam mo yun? Dati kasi hindi ako sanay magpahalaga sa kalikasan. Akala ko yung kalikasan, natural na lugar lang, ganon. Pero nung dumating yung time na kailangan ko ng gamutin yung sarili ko, alam nyo ba? Kalikasan talaga yung naging ko nun naging daan para mag-heal ako
para magamot lahat ng nararamdaman ko. Ay, yung mga una nating biyahe, yan yung time na ako ay nagagamot sa sarili ko noon, sa mental health ko, sa puso ko. Pero seryoso, sobrang laki ng naitulong ng kalikasan sa akin. At siguro sa inyo rin naman, dahil habang pinapanood nyo to, kayo ay nag-enjoy rin, di ba? Kaya nga si Yo Mamenyo ay kahit paano, pinagsisikapan ko na makagawa tayo ng video na nasa kalikasan tayo. Dahil alam ko na kahit paano nakakatulong rin talaga sa inyo. At bukod nga doon, para sa akin na rin, di ba? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo. Baba na tayo at parang natitripan ko na uminom tayo ng mainit na kape ngayong umaga. Ganda ng ano ngayon? Ng kalangitan, no? Gloomy. Nakikisama sa atin ngayon ang kalangitan. Kahit na siya ay makulimlim, hindi siya umuulan. Kaya mas ma-enjoy natin ang husto, ang malamig na klima dito ngayon sa Tarlac. Tahimik. Nahiya tuloy ako magsalita. Kuha na tayo ng ating titimplahin na kape. At ito na nga yung ating paboritong kape na palagi nating baon. Itong UCC na Spanish Latte. Naks. Ang tagal na nung kape natin na yan dyan. At ngayon na lang ulit tayo makakainom. Tapos ayun yung mga baon-baon natin. Biskuit, butter coconut. Tapos itong paborito natin na Nugatelli cookies. Yung nakaraang kinain natin. Tapos may mga ilang dilata tayo dyan. Tapos dala-dala ko nga pala yung itlog ko. 6 na peraso yung baon natin na itlog. Ano yung sinabi ko? Tara nga, tayo ay magtimpla na ng ating kape. Kung ano-ano na lumalabas sa bibig ko umaga-umaga no? Ito nga pala ang kailangan natin ngayon. Dahil magpapainit lang naman tayo ng ating tubig. Nahan ko nasa baso natin Saan ko kaya nilagay? Wala dito sa lagayan. Ayun, ito ang ating mahiwagang tasa. Tasa ba? Baso? Basta yan, dyan tayo inom ng kape. Kahit ano pa yung tawag sa kanya. Kalimutan ko na. Sali na tayo ng ating tubig pang kape. Ganda pala ng view nyo dyan sa camera natin, ano? Ayun, dito sa gilid kitang-kita yung ilog. Talaga nga namang nakaka-relax, Yun ang masasabi ko, sobrang solid dito sa Cadano River Resort. Kaya nga mag-init na ng tubig natin. Pagkatapos nating magtimpla ng kape, iniisip ko na doon tayo tumambay sa may sa may gawing ilog para mas malapit tayo sa mas magandang view habang mihigop ng mainit na kape. Ayos, kumulo na yung ating tubig. Galing talaga nung natin nung kala natin. Sobrang bilis dyan na magluto. Kaya pagka hindi mo nabantayan, ay nako, masusunog. Tulad nung karage natin, Nakamahinang apoy na yun, pero grabe. Hindi mo lang na baliktad, ay nasunog na. Pero all goods din, di ba? Pagka mabilisan yung luto mo, ayos din yung kalan na to. Ako kasi, nagustuhan ko naman siya kahit na minsan nasusunog yung natin. Hindi naman nasusunog, natutusta. Kasi wala naman siyang lasang lasang sunog, yung nangingitim ba yun. Parang lang talaga, tostado lang yung luto niya. Ayan.
Sasali na tayo ng tubig. Sarap kasi pagka ganitong ano, no? Medyo malamig yung panahon. Higop ka ng mainit na kape, kaya chocolate. Mas nakaka-relax sa paligid eh, no? Parang combo siya. Mainit na inumin, o kaya mainit na pagkain. Tapos sa ganitong lugar ka na nakaka-relax at malamig na klima, eh, kombong-combo talaga. Ito na lang panghalo natin. Yung ating kutsara, hindi ko pa nahugasan. Mamaya na tayo mag-urong dito. Tara dito sa may tabing ilog at dito natin higupin ang ating mainit na kape. Para masarap na iniinom, tapos magandang view, di ba? Mas nakaka-relax ng gusto yun. Sarap talaga. Pagka ganitong umaga, parang sarap na wag mo na magsalita, ano? At sulitin natin ng katahimikan. Linaw ng tubig. Mamaya ay susubukan natin na maligo dito sa parting mababaw nitong ilog. Sana'y di na mawalay pa ang isang katulad mo sa piling ko. Ikaw ang hinintay ng kay tagal at ngayon'y naririto. Sana'y di na matapos pa ang sandaling ika'y hagkan ko. Niya nais ko lang makasama ka sa pagtanda ko. Sarap maglakad-lakad ngayon. Medyo makulimlim ang kalangitan. Sana lang ay hindi na umulan, ano? Sana i-maintain na lang niya yung ganyang kulimlim, tapos huwag na siya magbagsak ng malakas na ulan. Pero kung uulan, okay lang rin naman. Enjoy na lang natin. Tayo ngayon ay naglilibot-libot muna dito sa lugar na napuntahan natin dito sa Cadano. Para din syempre, masilip nyo yung mga pwede nyong ispatan dito pagka kayo ay bumisita. Sa mga susunod na araw, ayusin na to ni Tito Medyo gagawin na niya na pwedeng mag-camping. Ngayon kasi talagang resort lang style nito. Tapos ay nagsuggest na lang tayo na gawin yung pang-camping, Kasi ang lawak nitong lugar Ayun, kung mapapansin nyo, ang dami niyong pwedeng pag-setapan ng inyong mga car camping at mga tent na sa baba, gano'n. Kaya naka-moto camping kayo. Ayun, ang lawak nito. Kaya siguro sa mga susunod pwede na itong maging campsite, Or ngayon pa lang, pagka kayo ay mabibisita dito sa Tarlac at pagka gusto nyong subukan itong napuntahan natin, ay pwede naman. Ito siguro ay ayusin to nila tatay sa susunod. Kasi sinabi ko, ang laki ng lupa nila. Tapos, pwedeng magamit, di ba? Na pagka magka-camping, pwede dito. Tapos mura pa. Saka madali rin kausap yung may-ari nito. Basta pakiusapan nyo lang kung magkano yung budget nyo, wala namang problema. Kasi mabubuting tao sila, kaya rin nagustuhan ko dito sa lugar na to. Kaya naisip ko na gawin nating tambayan to dito sa dito sa Tarlac. Pagka magagawi tayo dito, pwede tayong dumaan na dito, tapos dito tayo mag-camping. Ayun, ang lawak talaga nitong lupain nila. Hanggang dun ata to sa may part na yon, kaso medyo masukal na. Pagka gusto niyo ng medyo raw camp, pwede kayo dito Tapos may CR din naman dun sa medyo bunga dun sa spot natin. Pero ito malilim dito. Ang ganda nito pagka naayos na,
ilan din na pwedeng mga sasakyan na pumwesto dito o motor. Kausapin natin si Tito at pilitin natin na gawin na niyang campsite na talaga to. Kasi sayang no? Kayong mga kamamen na pumupunta rin sa mga pinupuntahan ko, pwede nyo itong bisitahin sa mga susunod. Lalo pag ito nagawa na ni tatay na campsite talaga, ayos na ayos to. Tapos malapit lang rin sa ilog itong napuntahan natin. Napapalibutan siya ng kailugan, kaya pagka kayo ay naiinitan, pwede na kayong magtampisaw. Kuha tayo ng ating prutas. Meron pa tayong natirang ubas nung nakaraan. Ngayon ay kainin na natin para habang nakatambay tayo dyan. Meron tayong nginunguya habang tayo ay nagkukwentuhan. Ayan, umaambon-ambon na dito sa spot natin. Pero all goods lang. Dito muna tayo at medyo busog pa ako. Tayo ay papahinga muna. Tapos syempre, kakain tayo ng ubas na green. Buti na lang ay hindi pa nasisira. Kain tayo. Meron nga pala akong gustong sabihin sa inyo at sinadya ko talaga na medyo dulo ko na bago i-announce sa inyo itong gusto ko sabihin para alam ko kung sino talaga yung mga solid na sumusuporta sa atin at kung sino ba talaga yung mga nanonood ng video natin hanggang dulo. At alam ko naman na halos lahat sa inyo, lahat kayo ay solid talaga. Ayun na nga, sasabihin ko na ngayon kung bakit meron tayong ganitong pag-uusap. Dahil ngayon ay medyo kailangan ko ng tulong nyo dahil meron tayong ilalabas sa YouTube na parang membership. Dahil ngayon talaga ay medyo kinakapos tayo sa budget natin. Tapos yung mga panggastos natin dito sa biyahe, medyo labas na ba sa budget ko, sa pangsarili ko. Tapos syempre may mga bills din ako na kailangang bayaran sa bahay. Tapos yung mga anak ko pa. Tapos hindi rin naman kasi ganun kalaki yung kinikita natin dito sa YouTube. Kaya talagang medyo kinakapos talaga tayo pagka nagbabiyahe. Nagpapaluwa lang ako, kaya kahit pa paano nakakasurvive tayo. Kaya kung mapapansin nyo minsan yung mga baon natin mga delata at yung mga kung ano-ano lang rin. Kasi pinipilit ko talaga na makatipid ba tayo sa biyahe natin. At ngayon nga pala ay ayun, yun yung hihingin kong sa inyo tulong. At wala tong sapilitan kung sino lang yung gusto. Dahil dito sa membership na gagawin natin ay parang magkakaroon kayo ng access kung saan-saan at may level yon. Halimbawa sa level 1 natin, magkakaroon kayo ng early access sa mga vlog na i-upload natin. Tapos halimbawa sa level 2, magkakaroon kayo ng early access sa video natin. Tapos makakapanood kayo ng live natin. At kung ano-ano pa, hindi ko alam kung ilang level ba yung pwede natin gawin dyan. Pero ayun na nga, yung mga ibabayad nyo naman dyan, dito lang rin naman natin gagamitin sa biyahe natin dahil talagang hindi na masyadong kinakaya ng Yoma Menyo. Kaya nga nung nakaraan, medyo konting upload natin dahil napapaisip ako kung itutuloy ko pa ba itong pagbablog natin dahil talagang hindi na ba sumaswak yung sinasahod natin sa YouTube. Tapos syempre pag wala tayong pangbiyahe, hindi rin naman ako makakagawa ng video natin dahil syempre kailangan natin ng gasolina, kailangan natin ng pagkain, pambayad sa campsite. Ayun yung mga iniisip ko kasi kung sakali lang na gusto nyong masuportahan ng Yoma Menyo, kahit siguro na magkaroon lang tayo ng ilang members natin doon sa YouTube. Tapos doon sa live natin, halimbawa nandito ako sa spot na to tapos may signal ako, pwede kong mag-live doon para
live tayong magkukwentuhan dahil syempre yung iba nga sa inyo ay hindi ko naman nasasagot. At least yun, may pagkakataon tayo na makapagkwentuhan habang tayo ay nasa spot. Tapos pwede rin akong mag-upload doon ng kung ano-anong video na ginagawa lang natin na medyo labas dito sa nature natin. Pero syempre gumagala pa rin tayo doon para lang ba hindi masira yung algorithm natin kay YouTube. Members only lang siya. Ayun, para sa inyo lang yung mga magme-member sa YouTube natin. Ito ay walang sapilitan lang ha. Sinasabi ko lang sa inyo, parang humihingi lang ako sa inyo ng konting tulong at hindi rin ako namamalimos. Ito ay para sa ating lahat din dahil syempre, nung mga nakaraan talagang puro palabas yung nangyayari sa ginagawa natin. Medyo tight na nga yung budget natin. Kaya ngayon talaga, kung gusto nyo lang suportahan si Mamin, malaking tulong yan dito sa ginagawa natin para makapagpatuloy pa tayo. Kung may ilan na mag-member sa atin, malaking tulong na yan. Kahit na panggas lang natin, ay gagawin ko na ng paraan yung pagkain natin sa mga biyahe natin. At ayun na nga, ulitin ko, walang sapilitan dito sa gagawin natin na pagme-member nyo ha. Iyan gusto kong gawin nyo ng kusang loob lang at bilang suporta nyo sa akin dito sa ginagawa natin. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo na ako ang bahala magpasyal sa inyo. Kaya ayun, kung gusto nyo lang naman, maraming salamat sa inyo at tayo ay gagawa na ng kung ano dito. Whew! Presko ng tubig. Medyo malayo-layo rin pala bago yung maging malalim. Kaya pwede tayo magtampisaw dito ngayon. Habang may oras at panahon pa kayo dito sa mundo, enjoy nyo na lang gusto yung buhay nyo. Sulitin nyo,